Inday Sara Duterte. May sinasabi sila sa Kanyas ho. Mga boss, meron pong sinasabi sila sa Kanyas. Pakinggan nyo ho itong balita na ito. Mga extrajudicial Ayan, mabigat-bigat ho ito mga kababayan. At sinasabi dito, si Inday Sara Duterte daw po ang nagpasimuno o nagpasimula ng tukhang. Pakinggan nyo po. Sa kontrobersya, ang dalawang pinakamatataas na lider ng bansa matapos ang akusasyon kaugnay sa iligal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte naman inakusahang nagpasimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Ayan. Uulitin ko, mga kababayan, alam ko, nabanggit na natin. No? At ako ho ay naniniwala na hindi po naging matagumpay ang tokhang-tokhang. Sabi ko nga ho, no? Paano magiging matagumpay yan? Yung mga napakalalaking mga sabit sa droga, nakakalaya. Yung mga maliliit nating mga kababayan, sila pa po yung mga tegi, sila pa po yung mga nanlaban daw ho. No? Dapat baliktad. Yung mga malalaki, sila yung mga pantay na ang paa. Yung talagang ayaw tumigil, kasi bilyon-bilyon at milyon-milyon ang kinikita nila sa pagpo-produce ng droga. Sila dapat yung pantay na yung paa. Ano po? Kasi salot sa bansa yan Salot sa buong mundo yan Yung mga maliliit ho, na mga kababayan natin, nakapagbagong buhay naman. Di ba? Ganun dapat. Para masabi ho, mga kababayan, na matagumpay po yung Oplan Tokhang nila. At dapat kahit papaano, yung mga inosente, hindi naman may iwasan na meron Kaya lang, mababa lang yung bilang. Kaya lang, ang taas ng bilang ho. Umabot ng 20 to 30,000 daw ho, mga kababayan, yung bilang ng mga inosente at biktima. Ngayon, mga boss chipamo, sir, kung umpisa to kay Inday Sara Duterte, mukhang hindi po malayo na pati po ang Vice Presidente ay iimbestigahan din. O baka pati ang Vice Presidente ay iniimbestigahan na ng International Criminal Court. Inilahad yan ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang Ayan na nga ho. Sa mga DDS, alam ko binubuskan nyo kami. Alam ko inaasar nyo kami. Ganyan lang din naman ho yun. Nung dati kay Buloyski, may mga nagbabasa, sabi, Ramos, Mark Ramos, akala ko ba mahuhuli na si Buloyski? Bakit hanggang ngayon wala pa? Bakit hanggang ngayon namamatay, nagtatago pa din? Mahina pala yung mga kapulisan nyo Mahina pala yung mga ganyan Ganyan din yung sinasabi nyo kay Buloyski. Di ba? Pero ngayon, nasa na si Buloyski? Nasa loob na. Sa mga naiinip po sa ICC, naku, baka naman pagka dumating na, sineserve na yung warrant of arrest, baka mag-iyakan naman kayo. Biglang sumigaw kayo, naku, bakit ganito ang ginawa kay dating Pangulong Duterte? Hinayaan na arestuhin ng ICC. Baka ganyan naman ho, di ba? Kayo, bahala kayo. Okay lang sa amin. Asarin nyo kami ng asarin. Pero, pagdating nung panahon na talagang kukunin na tong mga to, iyakan kayo niyan. leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Wait lang, dawit din si Buloyski sa Tokhang? Pagsimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad yan ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Dawit din si Buloyski. Baka pag-agawa na si Buloyski. Kung saan pupunta? Kung sa the Netherlands ba? Or baka sa Estados Unidos? Sa tingin nyo, saan dadali si Buloyski? Sa the Netherlands o sa Netherlands?
or sa Estados Unidos. Kapag ka Netherlands ho, mga kababayan, ICC. Kapag ka naman ho, Estados Unidos, FBI naman ho, mga bossing. At take note ha, Jimmy Bondok, shout out. Nasabi mo daw na dinrap na o wala ng kaso si Buloyski sa FBI. Walang katotohanan yun. Hanggang ngayon, wanted pa din si Buloyski. Na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po Naku! at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo, Roa Duterte at yan allegedly Vice President Naku! Sara Tambaluslos Duterte. Binabalaan po ang ating Pangulo, mga kababayan, ni Las Cañas. O mag-ingat. Ano po ito? May panibagong banta na naman po sa buhay ng ating Pangulo. Hindi naman ho magsasalita ng ganyan yan, mga bossing, kung walang pinaghuhugutan yan. Di ho ba? Mag-ingat daw ho sa dating Pangulo at kay Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang ating Pangulo. Madami pa ho sigurong sasabihin ito. Madami pang ilalabas o ilalantad itong si Las Cañas, mga bossing. Mga traidor po itong mga ito at Mamalayan ang dating pulis na nagpakilala ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas sa bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Naku po, mukhang buong pamilya. Sabit ho, mga bossing, si Pulong, si Baste. Si Baste din kaya? Si Baste, parang si Baste yung nakikita kong pinakamalambot sa kanila. Ano ho? Hindi, sa totoo lang ho, mga kababayan, tingin ko si Baste yung pinakamalambot ho sa kanila, mga bossing. Yung pagbabanta nga lang niya kay General Torre na sasampalin, hanggang ngayon po hindi pa din ho nasasampal yung general tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. Meron ako mga graph na ginawa ko